Everyone, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Ayan. Kahit hindi nakikita, nakangiti ka pa rin. Yan. Praise the Lord. Kahit natakpan, nakangiti ka pa rin. Yan. Praise God. Okay, this time, let's pray. Pwede bang tumayo kayo uli? Praise God. Exercise yan. Sit to stand. Yan. Yan po ang aming exercise ngayon pag hindi kami nakapag-walking. Yan. Yung senior exercise, isa yun na lagi mong gawin. Sit to stand. Yan. Gaganyan yan eh. Mahalaga yun pala para daw hindi, to avoid stroke. Yan. Mga bagay-bagay, kilos-kilos, galaw-galaw. Yan. At saka yung boosted walk. Yan. Sa susunod, gagawin natin yan. Ano? Yan. Praise God. Hallelujah. Tingnan nyo si Pastor Cesar. Tingnan nyo po, pag G12 conference, makita nyo, napaka-energetic niya. Praise the Lord. Hallelujah. Para sa ganon, yung bang 80 anyos na nagja-jogging pa tayo. Yan. Praise God. Walang sumagot. Ayun, yung bang humaba ang buhay nyo. Yan. Let's pray. Taas natin ang ating dalawang kamay. Yan. Pati po yung mga nasa online. Yan. Taas nyo po ang inyong kamay. Yan. Glory to God. Lord, salamat po sa napakagandang araw na ito na ibinigay mo po sa amin. Lord, hallelujah. We are so expectant, Lord, na bawat salita mo ay mapapalakas kami, Panginoon, at magbibigay ito ng daan para lalo kaming maglingkod, sumunod sa iyo, at ibahagi, O God, i-share ang iyong salita para marami pa lalo, Panginoon, maabot at makaranas ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon. I-anoint mo ang bawat isa ngayon, Panginoon, at sa pakikinig ng iyong salita, lalo po kaming mababago, mag-shine, Lord God, at lalo mo, Panginoon, ibubus ang iyong biyaya at pagpapala. That truly, O God, this year is a year of recovery. Father, we thank you. Anoint your servant, Lord God, sa oras na ito. In Jesus' name, amen and amen and amen. Umupo ng masaya. Yan. Praise the Lord. Pinag-uusapan po natin yung value of obedience. Praise God. Obedience is so valuable. Valuable po. Kaya nga dapat po matuto po tayong sumunod. Praise God. Ang bawat naririnig. Kasi pag nakasanayan na hindi sinusunod yung naririnig, magiging immune ka na po doon. Magiging immune ka na. Mahirap yon na yung naririnig mo, babaliwalain mo. Kaya nga yung simple instruction ay wag pong mawawala, wag pong babaliwalain. Amen. Mahalaga po yun. Praise the Lord. Amen ba? Kaya nga habang nandito tayo sa mundong ibabaw na ito, matutong maglingkod. Yan. Nagsimula mo na tayo, although na konti lang po ang bilang natin, praise God, pero parami ng parami ito, lalo na kung bawat isa dito, kaya nga ini-encourage ko po dito sa ABCI family na magpabakuna, huwag matakot. Yan, praise God. Kami po ay bakunado, buhay na buhay, malakas na malakas, huwag matakot. Yan. Praise God. At pagkatapos, padagdag na tayo ng pagdagdag. At later on, praise God, pag nakabili na tayo ng mga ibang mga gamit yan, kasi hindi nyo napapansin, almost same lang po ang nakikita nyo sa harap kasi gusto natin na ang bawat mic na ginagamit ay may kanya-kanyang mic na gamit. Yan, may kanya-kanyang gamit na mic. Pero later on, praise God, pati yung ating banda, makukumpleto po natin. Kaya nga yung may mga talent, ini-encourage ko na paggamit natin sa Panginoon. Praise God. Amen ba? Praise God. Kung may talent kang kumanta, tumugtog ka. Praise God. Praise God. Kung may talent kang tumugtog, sumayaw ka. Yan, praise God. Gamitin mo yan for the glory of God. Pinag-usapan natin last week ay 4 kinds of obedience. Praise God. Naalala niyo po ba yon? Yung number 1 doon ay total and repentant obedience. Sino yon? Si Josiah. Doon sa 2 Kings chapter 23 verse 25, the Message version, sabi, babasahin ko ng mabilis, there was no king to compare with Josiah, neither before nor after, a king who turned in total and repentant obedience to God. Pag sinabing total and repentant obedience to God, ano ang involved? Heart and mind and strength, following the instructions revealed to and written by Moses. The world would never again see a king like Josiah. Ibang usapan yung description na yun. Kaya pag total and repentant obedience, involve ang heart, involve ang mind, involve ang strength. Praise God. Hallelujah. Kaya anong mangyayari? The world would never again see a king like Josiah. Look at that. Yung description na binigay kay Josiah. Praise God. Kaya masarap po na sumusunod. Totally, heart, mind, and strength, following the instruction. Praise God. Number 2,
Kasi dalawa lang po ang natakel natin noon, hindi pa natin natapos actually ang reverent obedience. Ang reverent obedience naman, sino ito? Ito ay si Solomon. Anong sabi niyan? 1 Chronicles chapter 22 verse 11, the message, so now son, God be with you. Godspeed as you build the sanctuary for your God, the job God has given you. Verse 12, and may God also give you discernment and understanding when He puts you in charge of Israel so that you will rule in reverent obedience under God's revelation. Pinag-usapan natin, dito po sa, ito po yung reverent obedience ay ano naman ang magiging involved dito. Tingnan nyo, the moment na nagkaroon ka ng reverent obedience unto God, ay God will give you discernment and understanding. Magkakaroon ka ng discernment and understanding. Patatalinuhin ka ng Panginoon. Ako'y naniniwala po, mga kapatid, the moment na talagang nagkaroon tayo ng reverent obedience, wala pong bobo. Tatalino ka. At pag ikaw pinatalino ng Panginoon, mararanasan mo ang promotion. He will put you in charge of Israel. Praise God. Hindi, of course, nandito tayo sa Pilipinas But the thing is, makakaranas ka. Kasi pag tumalino ka, praise God, tumaas ang understanding mo. 100% kung ikaw ay nagtatrabaho, mapupromote ka. Kung ikaw naman ay estudyante, ibang usapan yun. Praise the Lord. Yung dean lister ka, ibang usapan yun. Sabi ko nga, di ba? Praise God. Imagine, si AJ, naging dean lister. Praise God. Sa din, nakalista siya, di ba? Sabi ko last week, di ba? Praise God. Si Armark, point lang. Muntik nang maging din lister, Praise the Lord. Eto yung mga Eto yung mga dati-rati na pag-oras na noon, nung hindi pa nila kilala si Lord, at estudyante sila, eto yung kinakabahan sila pag-exam, pag walang katabi. Pero suddenly, nagkaroon sila ng pagbabago. Kailangan may katabi para makapag-exam. Yan. Pero ibang klase na si Armark ngayon, Praise the Lord. Glory to God. Yung mga estudyante rito, ako'y naniniwala, mag-e-excel yan. Praise God. Yan, tingnan mo yung katabi mo. XL na. Praise the Lord. Glory to God. Verse 13, that's what will make you successful. Yan. Following the direction and doing the things that God commanded Moses for Israel. Pinakamasarap po sa lahat ay yung naging successful ka because of God. Ang pinakamahirap sa lahat ay it seems successful ka nang wala ang Diyos. Bakit? Hindi mo nalalapitan si Lord. Isang victory na naranasan mo na wala ang Diyos, hindi mo na siya pagkakatiwalaan. Bakit? Ang tingin mo, kaya mo na ng sarili mo. Yan ang nakakatakot sa lahat. Praise God. Dapat involve lagi ang Diyos sa atin sa bawat gagawin natin. Praise God. Yung mga nauna na noon, ewan ko, narinig nyo na siguro yung, meron po akong message na ginawa na yung fruit of your labor or versus fruit of your faithfulness. Ang problem sa fruit of your labor, sa tingin mo kasi, pinaghirapan ko magkakaroon ka ng ego. Pero yung fruit of faithfulness unto God, ibang usapan yon. Lalo kang magiging humble sa Diyos. At lalo ka namang magiging successful dahil ang Diyos ang kasama mo. Amen? Kaya nga sabi niya, that's what will make you successful. Ano yun? Courage, take charge, don't be timid, don't hold back. Okay, another, 2 Chronicles 26 verse 3. Uzziah, sino to? Si Uzziah. He was 16 years old when he became king and reigned for 52 years in Jerusalem. His mother was Jecoliah from Jerusalem. He behaved well in the eyes of God, following in the footsteps of his father Amaziah. Ang ganda niya he behaved well in the eyes of God. Kasi yung iba, well-behaved yan in the eyes of men. Praise God. Matino pag may nakakakita, pero pag wala nang ibang nakakakita, iba na. Santo-santito, pag may nakakakita, pero maldito pag wala nang nakakakita. Hindi totoo yun. Verse 5, bakit ganon? He was a loyal seeker of God. He was well trained by his pastor and teacher Zechariah to live in reverent obedience before God. And for as long as Zechariah lived, Uzziah lived a godly life and God prospered him. Yan ang kagandahan naman. Nang may nagdi-disciple, nang may nagdi-train, nang may nagtuturo, nang may nagme-mentor sa kanya. Yan, praise God. Kaya ngayon, pupunta tayo sa number 3. Nireview ko po kayo lang doon. Number 3. Anong number 3? Ito po ang number 3. Ano yung una uli?
total and repentant obedience to God. Number 2 ay reverent obedience unto God. Yung reverent, ang involved doon ay discernment and understanding. Ito po, responsive obedience. Okay, responsive obedience. Ano naman to? Partnership to ng kings and priests. Yan. Praise God. Zechariah chapter 6 verse 11. Sabi nun, collect silver and gold from them and fashion crowns. Place one on the head of Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Verse 12, and give him this message. Ano yun? A message from God of the angel armies. Be alert. Praise God. Kayo yung mga responsive, alerto yan. We have a man here whose name is Branch. He will branch out from where he is and build the temple of God. Verse 13. Yes, he's the one. He will build the temple of God. Then he'll assume the role of royalty, take his place on the throne, and rule. A priest sitting on the throne, showing that king and priest can coexist in harmony. Yun ang pinakamaganda. King and priest partnership. Sino yung mga king? Ito yung mga business people. Praise God. Na may takot sa Panginoon. Sino yung priest? Ito yung mga lingkod ng Diyos. Pag nagka-teamwork po yung king at saka priest, ay nako, praise the Lord talaga. King and priest, praise the Lord talaga. Yan. Perfect partner yon, yung king and priest. Praise God. Ulitin ko, ang king, ito yung mga working professionals, o basta't nagtatrabaho, praise God, hallelujah, yung mga may business, at saka yung may mga trabaho, pambihira, pag na-partner pala yun, pati sa lingkod ng Diyos, bam! Ibang klase ang mangyayari. Merong maa-achieve. Amen ba yun? At hallelujah, ito po, ay ito yung mga mapagkakatiwalaan mo at ito yung mga hindi mo dinidiktahan pero ginagawa. Responsive nga eh. Lalo na, hallelujah, pagdating sa gawain ng Diyos. Verse 14, the other crown will be in the temple of God as a symbol of royalty, under the custodial care of Helem, Tobiah, Jedaiah, and Hen, son of Sepaniah. Sa mga magkakaanak, magagandang pangalan to. Praise God. Brother Richard, mamili ka na ng pangalan mo. Praise God. Kasi magkakaanak kayo. Kahit 10 years na pa lang silang walang anak, pagkakaanak na yung mga yan. Tandaan mo na to. Helem, Tobiah, Jedaiah, and Hen. Baka 4 na sunod-sunod yan, Brad. Praise God. Praise the Lord. Glory to God. Verse 15. People will come from faraway places to pitch in and rebuild the temple of God. This will confirm that God of the angel armies did, in fact, send me to you. All this follows as you put your minds to a life of what? To a life of responsive obedience to the voice of your God. Etong level na ito yung mga tao na maaasahan mo sa gawain ng Panginoon. Itong responsive obedience na ito. Gusto mo ba yun? Na magamit ka ni Lord para sa lalong ikalalawak ng kanyang gawain? Gusto mo ba yun? Magamit ka ng Panginoon sa paghahayag ng kanyang salita? Mukhang wala yata. Praise the Lord. Glory to God. Ibang usapan yun. Hallelujah. Na kung saan, ako naniniwala po ako, hallelujah, sa kakayanan ng Diyos. Naniniwala po ako that later on, magkakaroon ng sariling lote at building ang church. Praise God. I do believe that. At hindi po ako naiinip. Pero darating ang time. Kasi po may vision ako noon pa eh. 90s po yun eh. Yung worship city. Yung one-stop yun. Na pag sumamba ka sa church, hallelujah, hindi ka namang mga problema. Naku, uwi na ako. Hindi ko natatapusin. Bakit? Mamamalengke pa ako. Hindi, meron na doon. One-stop. Sa customs noon, merong one-stop. Praise God. Nakalimutan ko na yung lugar sa Rojas Boulevard yun eh. Piltrade, sa Piltrade pala. Na kung saan, pwede kang mag-process doon sa South, or MIP, or airport. Kaya one-stop yun.
Hindi ka na pupunta ng airport, hindi ka na pupunta ng MIP, North yon, yung MIP, Manila International Port. Hindi ka na pupunta sa South. Doon sa field trade, punta ka doon. Pwede kang mag-process doon ng papers. Tawag doon ay sa field trade. Sa Ross Boulevard po yan. One stop. Gano'n kaya kung sa church, ang ganda rin nun, ano? Pagpunta mo, pwede ka na rin, may grocery na doon. Praise the Lord. Hallelujah. Nasabi ko nga, pagpasok mo sa grocery, praise God, ay sasalubungin ka ng masayang-masaya at sabihin, for God so loved the world. Sasalubungin ka ng gwardyang gano'n. Pagdating mo sa cashier, ay anong gagawin? Give and it shall be given unto you. Bawat salita, syempre give, bayad muna, and it shall be given unto you. Tapos buy one, take one. Bumili ka ng isa, kaya isa lang ang kukunin mo. Yung mga gano'n. Yun yung buy one, take one. Isa lang, bumili ka na isa lang kukunin mo. Wala, wag na kayong tumawa. Joke. Praise God. Hallelujah. Ibang usapan to. Itong responsive obedience na to. Bakit? Ako'y naniniwala po mga kapatid na kung saan. Pag ganon, concern mo pati sa gawain ng Diyos, lalo kanyang pagyayamanin. I don't know kung alam nyo ang kwento ng Colgate Company. Alam niyo po ba yung Colgate? Hindi ba? Yung iba hindi alam ang Colgate. Hindi niya alam ang Colgate. Ngayon nga yung Colgate kahit ano, pabili ng Colgate, anong klaseng Colgate? Yung close-up. Pero bakit? Nakilala eh. Ang may-ari niyan talagang una niyan, ay, ayon sa kwento, ay believer talaga. Napaka-giver. Responsive talaga siya. Praise God. Kaya pinagpala ng Diyos. Praise God. Ako'y naniniwala na may mga magiging milyonaryo at bilyonaryo rito. Bakit? Dahil sa sila ay naging open-handed sa Panginoon, naging giver, naging responsive. Hello, amen ba yun? Amen ba yun? Praise God. Hallelujah. Kaya yun po, napakahalaga po nun, mga kapatid. Kaya be responsive. Tingnan niyo po si Paul. Apostle Paul charged the Philippian believers. Anong sabi ni Paul? Philippians chapter 2, verse 12. The message, what I'm getting at, friends, is that you should simply keep on doing what you've done from the beginning. When I was living among you, you live in responsive obedience. Now that I'm separated from you, keep it up. Better yet, ano yung sabi niya? Redouble your efforts. Be energetic in your life of salvation, reverent and sensitive before God. Ito palang responsive ay ano? Ito raw yung redouble your effort. Kaya nga responsive eh. Praise God. Redouble your effort. Be energetic. Praise the Lord. Kaya yung mga responsable, alam mo, ang kilos niyan, hindi kilos ng ano lang. Kasi yung parabang nagbibilang ka ng, ang pinakamahirap na sundan pag naglalakad ay ganyan. Ang hirap niyan. Pag walking mo tapos ganyan, alam nyo, natutunan namin yun sa boosted walk na exercise namin pagkatapos ng senior exercise. Ano yun? Yung fast walk. Ang fast walk po pala ay ano yan yun daw ang mabilis maka-burn ng calories pag fast walk. Kaya nandun ka lang sa bahay, ganyan, fast walk yan. Kaya matutuwa kayo, pinost ni Sherman yan, yung nung kinunan kami, matutuwa kayo sa fast walk na yan. Kasi yung calories daw, mas marami ang mababurn na calories. Praise God. Tumingin ka lang sa katabi mo, sabi mo, kailangan mo na ng fast walk. Kailangan mo ng fast walk. Kailangan mo na. Yan. Kailangan mo ng fast walk. Praise God. Kaya sabi ko, better yet, redouble your efforts. Be energetic in your life of salvation. Reverent and sensitive before God. Praise God. Yan po. Kaya dito sa level na to, ang masarap na makakasama sa paglilingkod sa Diyos ay yung mga responsive. Pag sinabi ng responsive, marunong mag-amen yan. Ayun. Kahit hindi mo pariringgan yan, marunong mag-amen yan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Verse 13, that energy is God's energy. And energy deep within you. Kaya, alam mo, yes, pawis ka, pagod ka, pero tutuloy ka. Praise God. Hallelujah. Isi-share ko ulit yung aming exercise, senior exercise to yung sit to stand, pero nagsisimula ka lang, nakaupo nang gaganyan. Alam niyo po, ang pangalan ng parang nagpatalastas ako. Huwag ko nang babanggitin ang pangalan ng PT. Pero sabi niya, mga lolo, mga lola, gagaling kayo rito. At pagkatapos habang ginagawa niya yan, sabi niya, don't stop, don't stop. Don't stop. Don't stop.
Tapos, don't cheat. Alam niya eh. Don't cheat. Don't cheat. Come on. Continue. Sabi niya, okay, if you are tired, you can rest. 3 seconds. Kanya, why? To improve your heart rate. Oh, pambihira. Praise the Lord. Sabi niya, don't stop. Sabi niya, you can feel it because I feel it. Sabi niya, but the thing is, don't stop. Praise God. Yan yung mga responsive obedience. Don't stop. Be energetic. Praise God. That energy is God's energy. Yeah. Kaya hahaba buhay mo lalo. Praise the Lord. Amen? An energy deep within you. God Himself willing and working at what will give Him the most pleasure. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ang halaga ng pagsunod eh. Pati yung kanta natin, pagsunod, pagsunod. Tapos bakit? Pag sumusunod, sasagana ka. Sintonado. Masakit sa tenga. Oh, praise God. Pinakamasarap pagpalain yung masunurin. Hello. Amen. Praise God. Hallelujah. Number 4. Number 4. Yan. Number 4. Ano yung una? Ano yung number 3? Reverent obedience. Number 2, reverent obedience. Number 3 is responsive. Ang number 4 na last ay serious obedience. Serious obedience. Yan, responsive si Shiloh. Yan, praise God. Serious obedience. There will be no open doors if you don't have the correct password. Yan yung serious obedience. Ito po pala yung correct password. Bakit? Hindi mo mabubuksan ang pinto pag hindi tama ang password mo. Kaya kailangan merong correct password. Ano yun? Yan yung serious obedience. Saan yan? Matthew chapter 7, verse 21. The message. Knowing the correct password. Alam natin po, lalo na po ngayong, ano ba yung, anong generation ngayon? C. Gen Z. Parang vitamin C, no? Gen Z. Ang Z. Hindi C. Gen Z. Gen Z. Ayos Praise God. Ano ibig sabihin ng gen namin? Kami, ano yun? Gen X. X na kabataan. Pambihira, no? Ewan ko ba? Pambihira, no? Na kung saan, ang gagaling saan pagdating sa technology, ang gagaling. Alam nyo kung gaano kahalaga ang password. Na pag mali ang password, hindi mo magagamit. Hello, amen? Praise God. Anhin mo, tingnan mo alimbawa, meron kang bank account. Tapos, ATM. Nakalimutan mo password. Paano yun? Hindi ka makapag-withdraw. Over the counter. Linggo. Punta ka sa mall. Hindi BDO. Paano yun? Nakakalimutan mo password Kaya mahalaga yung password. Bakit? Yun ang magbubukas ng lahat So, in short, ang magbubukas ng lahat at pagsisimulan ng lahat, etong last, serious obedience. Praise God. Amen ba? Kaya isang bagay na ginawa mo, ay dapat seryoso ka. Totohanin mo. Bakit? Magbubukas yan ng lahat ng sarado. Kaya sabi saying, Master, Master, for instance, isn't going to get you anywhere with me. What is required is serious obedience. Doing what my Father wills. Praise God. Yan ang mahalaga na ma-establish sa bawat puso ng bawat isa. Praise. Sa Tagalog yan, yung Matthew 7:21, sa Tagalog po ang sabi po doon, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, sa the message sabi niya, Master, Master, ay maliligtas. Sino lang maliligtas? Yaong sumusunod sa kalooban ng Ama. Praise God. Kasi ang pinakaayaw ni Lord ay yun bang, kunyari ginagawa mo, kunyari ganito ka. But the thing is, walang katotohanan. Kaya ayaw ni Lord ng ganyan. Magkaroon ka dapat ng correct password. Ano yun? Serious obedience. Totohanin mo. Amen ba?
Pag ikaw dalaga, dapat ay ano, ang kapartner mo, totoo dapat. Tatandaan mo, walang lalaki na nanliligaw ng masungit. Lahat ng lalaki pag nanliligaw yan, mabait. Tingnan mo yan. Kaya nga, kung nakalimutan nyo na, pero sa matatagal ko na nga, paborito kong gamitin to. Yung word na bait, pag tinagalog mo, bait. Ay, pag in English mo, bait. Yung bait, bait. Nako, huwag kang masisilo dyan. Yung bang, pag nililigawan mo, kahit yung shoulder bag niya, gusto niya, siya, ikaw pa ang magbubuhat. Pero pagdating niyan, nang mag-asawa na kayo, nako, siya ang magpapakarga sa'yo. Kaya the correct password is what? Serious obedience. Amen ba? Pag tinutuo mo, ang pagsunod mo, pananampalataya mo, paglilingkod mo sa Panginoon, bubuksan niya, maging sarado. Praise God. Amen ba? Ibang usapan that even in pandemic time ay ano, kailanman ang Diyos hindi niya tayo pinabayaan. Una tigit sa lahat, ang dami pong nadali Ang dami pong nadali. Ano yun? May mga kakilala ba kayo na naunang pumanaw nitong pandemic na to? Ang dami Pero salamat sa Diyos. Bakit? Hallelujah. Buhay na buhay tayo. Salamat. Katulad ng sabi ko nung nakaraan, yung first kami nakaranas. Ako nakaranas po. Sa kaming tatlo, ako po ang pinakasibir. Although na ako ay talaga, Virgilio. Praise God. Serious obedience kasi seryo. Yan. Praise. Pero salamat sa Panginoon. Ang dami ko rin mga kaibigan, kakilalang mga pastor. Tinablan. Pero salamat sa Diyos. Kasi, hallelujah, may layunin pa tayo rito At sabi ko nga, Lord, habang nabubuhay ako, paggagamit ako sa iyo. Praise God. Kaya, habang merong lakas, habang may hininga, sa'yo magpupuri at sasamba. Hindi na kaya, mataas masyado. Medyo nalungkot ako sa isang kaibigan ko na kung saan praise God. Kasi sasabihin ng pangalan na isang pastor po yan, anointed worship leader, na kung saan ngayon, pati mag-gitara, medyo nahihirapan na pala siya. Kaya nga, galaw-galaw nang hindi maagang pumanaw. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw. Ayan, galaw-galaw. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang kakainin, wag lang yung masasarap, kundi masustansya. Amen ba? Matutong kumain ng ampalaya, lalo na yung native. Kasi yung native na ganyan, yung masarap, yung lasang-lasa mo. Mapait, pero masustansya. Amen ba? Minsan po, anong mahalagang mga salita? Yung medyo masakit, pero nakakapagpabago. Amen ba? May mga ang ganda sa tenga, pero nambobola lang. At walang katotohanan. Hindi mo kailangan ng ganon. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya hindi lang sa lasa. Praise God. Sa lasa't lasa, walang tatalo. Praise God. Hallelujah. Mahalaga po yung mga ganyang mga bagay na salita. Kaya nga may mga dapat na na nagpapaalala sa'yo. Praise God. Amen ba? Yung mga masasakit na salita. Pag ikaw estudyante, habang bata ka pa, sasabihin ng nanay mo, mag-aral ka. Kasi yung iba, hindi lahat ng pumapasok sa school nag-aaral. Yung iba pumapasok lang, pero hindi nag-aaral. Praise God. Kaya maganda po na meron ka naririnig na mga it seems. Hindi mo kailangan, pero actually yun ang kailangan mo. Hello, amen? Yun ang magbubukas ng mga sarado. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Anong magiging resulta pag ganun ka? Naging total and repentant obedience? Ano pa? Reverent obedience? Ano pa? Responsive obedience? Ano pa? Serious obedience? Anong result? Etong maganda. Psalm 128 verse 1, Good News Translation. Happy are those who obey the Lord, who live by His commands. Saya ng buhay.
Praise God. Amen ba? Gusto mo bang sumaya? Oh. At ang maganda, pag masunurin ka, masaya ka na, pati yung mga kasama mo, masaya rin. Kasi ang hirap nun, ay ang saya mo, pero yung mga kasama mo, well, tingnan mo, siya lang masaya. Oh. Hindi pwedeng ganun. Praise the Lord. Amen ba? Verse 2, your work will provide for your needs. Look at that. The moment you become obedient, you will be happy and prosperous. Do you want that? I believe. Catch this in your spirit. I believe, hallelujah, that in this remaining days of year 2021, which is the year of recovery, meron kang something amazing pa na matatanggap mula sa Diyos. Catch that in your spirit. Praise the Lord. Amen? Yung sarado bubuksan. More opportunities. Praise the Lord. Hallelujah. Yung nalugi, yung it seems na wala, mababawi mo. Kaya nga sabi mo sa katabi mo, babawi tayo. Praise God. Hallelujah. Kung nakaisa ang demonyo, babawi. Sabi ng Book of Proverbs, pag ikaw ninakawan ka, dapat ibalik sa'yo 7 times. Praise the Lord. Glory to God. Amen ba? Kaya biro yung pag masunurin ka, your work will provide for your needs, you will be happy and prosperous. Verse 3, tingnan mo, pati pamilya ay madadama. Your wife will be like a fruitful vine in your home. Kaya, Brad, kakaanak pa kayo. And your children will be like young olive trees around your table. Praise God. Verse 4, a man who obeys the Lord will surely be blessed like this. Ano lang kailangan? Kailangan a man who obeys the Lord will surely be blessed like this. Do you want that? Verse 5, may the Lord bless you from Zion. When you say Zion, it's a picture of church. Kaya may the Lord bless from church. May you see Jerusalem prosper all the days of your life. Praise God. Verse 6, may you live to see your grandchildren. Peace be with Israel. What does it mean? Live to see your grandchildren. Long life. Praise God. Amen ba? Gusto mo bang magaya si Enrile? Mag-isang next year, January ba si Enrile? 100 years na siya. At talino pa. Praise God. Amen ba? Si Stilito Mendoza, magaling na abogado. Abogado ni Bongbong sa kanyang, dito sa Comelec. 91 years old. Sharp ang kanyang isip. Praise God. Gusto mo bang ganon? 91 years old, sharp pa ang isip. Ikaw, ilang taon ka na? Ano ang isip mo? Panasonic. Praise God. Praise the Lord. Glory to God. Si Stilito Mendoza, 91, sharp ang isip eh. Praise God. Ibang usapan yun eh. Hallelujah. Amen? Kaya, conclusion, look at the value of obedience. Napakahalaga ng pagsunod. Hallelujah. Amen? Praise God. Simulan natin dito. Tingnan nyo. James 2:26. Tingnan nyo. For just as human body without a spirit is lifeless, so also faith is lifeless if it is unaccompanied by obedience. I repeat, just as a human body without a spirit, pag walang spirito, walang buhay, lifeless. Ganun din, ang pananampalataya ay walang buhay din pag walang kasamang pagsunod. Amen. In short, ang pananampalataya pala, baliwala yan pag hindi ka marunong sumunod. Praise the Lord. Kaya mahalaga po yan. MSNT version yan. Ano yan? New Testament Modern Speech. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya ngayon, pag-usapan natin, magsisimula na tayo. Things we need to obey. Ano yun dapat? Ito, number 1, we must be obedient in following the instruction. Ano ang instruction? Ito, Hebrews 10:22. God's Word Translation. We have been sprinkled with His blood to free us from a guilty conscience, and our bodies have been washed with clean water. So, we must continue to come to Him with a sincere heart and strong faith. 23. We must continue to hold firmly to our declaration of faith. The one who made the promise is faithful. 24. We must also consider how to
encourage each other to show love and to do good things. 25. We should not stop gathering together with other believers as some of you are doing. Instead, we must continue to encourage each other even more as we see the day of the Lord coming. Praise God. Kaya, sa NLT naman yan, 3 version yan ha, babasahin ko lang ng mabilis. Let us go right into the presence of God with true hearts, fully trusting Him. For our evil conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. 23, without wavering. Ayan, di nagwi-waver. Let us hold tightly to the hope we say we have, for God can be trusted to keep His promise. 24, think of ways to encourage one another to outbursts of love and good deeds. 25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage and warn each other, especially now that the day of His coming back again is drawing near. Mahalaga po yan ha. Let us not neglect our meeting together. Bakit? Sabi niya, especially now, lalo na ngayon, that the day of His coming back again is drawing near. Palapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Maniwala ka man o hindi. Malapit na. Okay. So the message. So let's do it. Full of belief, confident that we're presentable inside and out. Let's keep a firm grip on the promises that keep us going. He always keep His word. 24. Let's see how inventive we can be in encouraging love and helping out. Ganda ng pagkakagamit kay 3 version ang pinapakita. Dito sa verse 24, ang ganda ng pagkakagamit ng the message. Let's see how inventive we can be in encouraging love and helping other. Ito po, paano ka mag-share ng Word of God? Paano mo sila encourage na manampalataya sa Panginoon? Sabi niya, be inventive. Kaya nga, alam mo kung paano mo dapat gumawa ka ng isang bagay para ma-encourage mo sila at ma-sharean, makinig sa'yo. Kayang mahirap ma-sharean, maging inventive ka. Praise God. Paano mo siya mahuhuli? Amen? Kaya minsan, magiging generous ka. Pag may kaibigan ka, kakilala ka, mahirap sharean, halika, tongyang tayo. Praise God. Praise God. Tapos may bit-bit kang pagkain. Doon sa tapat ng tongyang, doon kayo kumain sa tapat. Dapat daw be inventive eh. Be inventive eh. Praise God. Gawa ka ng para ma-encourage mo siya. Kaya pag nakikita mo na kung saan malungkot na, merong lungkot sa iyong mga mata. Yan. Kantahan mo siya. Yan. Praise God. Pag nakikita mo na kung saan, gumawa ka ng paraan. Paano mo siya ma-encourage? Yan. Praise God. 25. Not avoiding worshiping together as some do, but spurring each other on, especially as we see the big day approaching. Sa verse 26, paalala, if we give up and turn our backs on all we've learned, all we've been given, all the truth, we now know, we repudiate Christ's suffering. Binabaliwala natin yung ginawa ni Kristo nung siya'y bumaba rito sa lupa. Kaya ano ang mga instruction? According to sa binasa natin, what are the instructions? Ito number 1 na instruction, continue to come to Him with a sincere heart and strong faith. The moment you come to the Lord, must have a sincere heart and strong faith. May bunga yan pag ganyan ka. Kaya number 1 instruction yan, magkaroon ng sincere heart, strong faith. Pag ganon, na lumapit ka sa Panginoon, may katugunan ka. Ayaw niyo yun? Gusto niyo ba yun? Please. Continue. Nakalagay doon. Another pa na instruction. Continue to hold firmly to our declaration of faith. Ano pa? Ayan yan. Nasa verse, yan. Pero binasa ko na yan kanina eh. Number 3, encourage one another to show love and to do good things. Okay? We must also consider how to encourage each other to show love. Yung kanina, diniscuss ko yan. Number 4, na dapat, not avoiding worshiping together. Sa ibang salin, we should not stop gathering together. Sa ibang salin, let us not neglect our meeting together, especially now that day of His coming back again is drawing near. Ulitin ko. Ano yun? Number 4 na instruction, not avoiding worshiping together. Yan po ay the message. We should not stop gathering together.
Tapos, let us not neglect our meeting together. Number one na dapat wag kalilimutan na instruction ng Panginoon. Kasi in this pandemic time, ito ang medyo tinira ng demonyo. Ano po yun? Yung meeting together. Tingnan nyo, lahat ng religion pinagbawalan Walang religion na hindi pinagbawalan na mag-meeting together. Andyan ba kayo? Utos yan ng Panginoon Hebrews chapter 10. Verse 25, huwag daw i-avoid yung worshiping together. Yes, nakapag-tuloy-tuloy po tayo dati na kung saan, online. But the thing is, dapat face-to-face Praise God. Yan po ang unang tinarget ng demonyo. Na, pigilan ang mga believers na mag-worship, on-site worship. And salamat sa Panginoon. Kasi kahit ilan lang tayo, nakapag-start na tayo ng worshiping together. Praise God. Kaya nga, sabi mo sa katabi mo, hindi mo nakakamayan, sabi mo, congratulations, nakakasama ka namin ngayon. Praise God. Kasi yan ang tinarget ng demonyo. Praise God. Hallelujah. Tinarget yan. Yan ang pahihintuin On the last days, yan ang titirahin talaga. Pero tingnan niyo po, sa mga restricted countries, kung saan bawal magtipon para sa Panginoon, bawal mag-aral ng salita ng Diyos, doon pa mas marami ang nag-worship doon. Although na mga small group lang. Pero may face-to-face Bawal na, pero may face-to-face pa. Kaya huwag kang matakot na umaten. Yung mga nasa online, na kung saan, bakunado ka na naman, basta't fully vaccinated bakunado, huwag kang matakot. Yung iba takot umaten sa church, pero hindi takot pumunta sa mall. Praise God. Takot umaten sa gathering, pero sa mga birthday party, hindi takot. Pambihira. Huwag kang matakot. Kasi ito, not avoiding worshiping together. Instruction ni Lord to na dapat sundin. At magkaroon dapat ng serious obedience dito. Bakit? Yun ang magbubukas ng mga saradong pinto. Serious obedience ang kailangan dyan. Praise the Lord. Amen? Kaya ikaw, na kung saan, yung mga nasa online ngayon, na hindi tumuloy, na dapat pupunta. Sa susunod, tumuloy ka. Praise God. Hallelujah. But huwag mong imimiss to kasi darating ang time talagang ibabawal to. Darating time, talaga ibabawal to. Palapit ang pagdating ng Panginoon Praise God. Tapos pati magpabakuna ka na bago darating ang oras na may bayad na. O kaya wala nang bakuna. Sabi ko kay Mika, yung mga, sabi ko, alin pa, paano po yung mga gustong umaten ng hindi pa bakunado? Di bale, sabi ko, pwede kayong umaten na kahit hindi pa kayo bakunado, pero provided na susunod kayo. Si Mika ang magbabakuna sa inyo. Ang bakuna niya, ganyan. Praise God. Hallelujah. Ako, kinakabahan dyan pag siyang kumukuha ng blood sugar ko Kasi 2 beses lagi ang tusok. 2. Saka. Ako kabado, siya kabado rin lalo. Kasi pag masakit yan, Mika, tandaan mo, tatama sa ito. Yung una tuloy, natusok na, walang lumabas na dugo. Inulit to, pambihira. Kulang. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, huwag kang magpapadlang sa demonyo. Instruction niya to, na huwag kalilimutan to. Not avoiding worshiping together. Sa ibang version, we should not stop gathering together. Yung iba, nag-stop sa pag-attend sa church. Pero hindi umi-stop sa pagkikita sa kanyang mga friends together. Nako po. Praise the Lord. Kaya, wag magpapahadlang dyan, Glory to God. Let us not neglect. Huwag kalilimutan our meeting together. Especially now that the day of His coming back again is drawing near. Praise God. Hallelujah. Okay? Praise God. Ano pa? Number 2, instruction. We must have a strong faith to become obedient to His instruction. Kasi sa totoo lang, kung hindi malakas ang pananampalataya mo, hindi ka susunod Pero pag malakas ang pananampalataya mo at sinunod mo, himala ang kasunod nito. Tingnan nyo, John 4:46.
Once more, he visited Cana in Galilee where he had turned the water into wine. Naalala niyo yun? Si Jesus gumawa ng alak sa tubig. Saan ginawa yon? Sa Cana, Galilee. And there was a certain royal official whose son lay sick at Capernaum. Verse 47, when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son who was close to death. Ano ang first miracle na ginawa ni Jesus? Ito'y ginawa niya sa Cana, Galilee. Ano yon? Turning the water into wine. Etong binabasa natin, ito yung second miracle na ginawa ni Lord. Ano yun? Ay, sabi niya, when this man heard that Jesus had arrived in Galilee from Judea, he went to him and begged him to come and heal his son. Yung anak niya mayroong sakit na almost mamatay na, who was close to death. Verse 48, unless you people see miraculous signs and wonders, sabi ni Jesus, you will never believe. Verse 49, the royal official said, Sir, come down before my child dies. Bago mamatay, sige na, Lord, sumama ka sa akin. Jesus replied, you may go. Sabi ni Jesus doon sa lalaking ito, royal official, you may go. Ang gusto nitong royal official na to, ayan o, isama si Jesus sa bahay nila. Bakit? Mamamatay na ang kanyang anak. Kaya nakikiusap ang lalaking ito. Pero sa halip na samahan siya ni Jesus, anong ginawa ni Jesus? Itong sagot ni Jesus, sabi niya, you may go, makakauwi ka na. Bakit? Your son will live. Buhay ang anak mo. Praise. Hindi niya naisama si Jesus. Pero nag-declare si Jesus ng ano? Ng salita, makakauwi ka na, buhay ang anak mo. Ano kaya kung ikaw ang bigyan ng ganyan? Ang pinag-uusapan dito ay ano, pag ikaw sumunod, ay ano, himala ang kasunod. Your son will live. Etong kagandahan, sabi po ng Bible, sa verse 50, ay ano, the man took Jesus at his word and departed. Ano? Yung lalaking daw ay ano, pinanghawakan yung salita ni Jesus at saka umalis. Kaya ngayong hapong ito, I really believe sa makaka-catch up ay merong miracle. In these remaining days of this year 2021, a year of recovery. Naalala niyo po ba ang tema natin sa mga baguhan? Ang tema ng 2021 ay ano? Recovery. Ano ang ating theme verse? Zechariah 9:12. Ano yun? Everything what was lost will return twice. Kabisado na yan ni Ann. Kabisado na yan ni Mika. Ewan ko kung kabisado na rin ni Joy. Kasi inuulit-ulit yan sa online. Kung napapansin nyo, inulit-ulit yan. Anything what was lost will return twice. Panghawakan mo yun. Itong kagandahan nito, tingnan mo, gusto niya isama niya si Jesus sa bahay nila para mabuhay ang kanyang anak, para gumaling ang kanyang anak. Hindi sumama si Jesus, pero nag-declare, nagsabi. Ano sabi? You may go, makakauwi ka na. Your son will live, mabubuhay ang anak mo. Praise God. Meron ka bang problema, kabigatan ng pumunta rito? Pag-uwi mo, panghawakan mo ng kanyang salita. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Kasi the man took Jesus at his word and departed. Verse 51. Ano sabi po doon? While he was still on the way, pauwi na, itong lalaki ito, his servants met him with the news that his boy was living. Pauwi pa lang, di pa nakakauwi. Meron na siyang nakasalubong. Meron na nagsabi. Yung isa sa servant niya, nakita siya, sabi niya, buhay ang anak mo. Buhay ang anak mo. Hello, amen? Hindi, pangalawang miracle to na ginawa ni Jesus. Saan? Sa Cana, Galilee. Meron ka na bang naranasan na himala? Praise God. May pangalawa. May kasunod yan. May kasunod yan. Meron ka bang natanggap na pagpapala? May kasunod yan. May kasunod yan. Meron ka na bang anak? May kasunod yan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Meron ka na bang boyfriend? May kasunod yan. Hindi ganon. Hindi ganon. Praise the Lord. Glory to God. Meron ka na bang bonus? May kasunod yan. Praise the Lord. Galing ano? Yan, praise the Lord. Meron ka bang naranasan na blessing? May kasunod yan. May kasunod yan. May miracle. May kasunod yan. Praise the Lord. Amen? Kasi while he was still on the way, kaya panghawakan mo to habang pauwi ka mamaya,
merong kasunod, merong kasunod, merong himala, merong himala, merong promotion, may bonus, may kasunod, may kasunod, may kasunod. Ganun, pangawakan mo yun! Para wag mabaliwala yung pagpunta mo rito. Praise God. Hindi yung problema ang isipin mo. May problema ako, may kasunod. May problema ako, may kasunod. Hindi ganon! Hindi ganon! May problema ako, may kasunod. May kasunod. Hindi ganon! Praise God. Focus on the solution rather on the problem. Praise God. Amen? Hindi, sisirain ka. Kung puro problema, nako. Tapos ang kanta mo ba, problema na naman. Bira. Wag ganon. Kaya ang panghawakan mo, yung salita ng Panginoon, yung good news. While he was still on the way, his servant met him, the news that his boy was living. 52. When he inquired as to the time when his son got better, they said to him, the fever left him yesterday at the 7th hour. Sabi niya, nagtaka yung lalaki, tingnan niyo, tinanong siya. Then the father realized that this was the exact time at what Jesus said to him, your son will live. So he and all his household believed. Amen? Amen? May miracle na ginawa sa anak, pero may pangalawang miracle na ginawa sa kanila. Buong sambahayan, kumilala sa Panginoon. Hallelujah. Panghawakan mo tong salitang ito. May miracle si Lord sa pamilya mo. May miracle si Lord sa bulsa mo. May miracle si Lord sa health mo. At merong miracle si Lord sa buong angkan mo. Panghawakan mo yan. Amen po ba? Amen? Kaya, dapat pag lumapit ka sa Lord, may faith ka ha? Dapat pag may faith ka, dapat yung sinabi niya, gawin mo. Kung gusto mo ng himala, dapat magtiwala. At kapag nagtiwala, huwag nang mawawala. Kapag may narinig, huwag manginig. Panghawakan ang sinabi ni Lord ng buong puso. Amen? Kaya may himala pag walang hinala. Sasalubungin ka mamaya sa mga susunod na araw, pagpapala ng Diyos bago matapos ang taong ito. Andyan ba kayo? Andyan ba kayo? Palakpak na malakas sa Panginoon. Hallelujah. Sana nabubuo sa puso mo, sa isip mo, sa spirit mo ngayon. Meron akong himala. Meron akong himala. Meron akong himala. Hallelujah. Tumayo ang bawat isa. Hallelujah. Kahit nasa online, tumayo. Yan, glory to God. Just focus on the Lord. Just close your eyes. Focus on the word of the Lord. Hallelujah. Kailangan panghawakan mo ang kanyang salita. Hallelujah. I pray. Sige, sa oras na ito. Sige. Hallelujah. Habang nakapikit ka, ano yung himala na gusto mo? Miracle can be dictated as you believe on the word of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Yes, God. Dapat nakikita mo in your spirit yung himala na gusto mong mangyari sa oras na ito. At sasalubungin ka. Itong taong ito, hallelujah, you will receive, hallelujah, more than you expect, more than you imagine, as you believe on the Lord. As you have that serious obedience, that responsive obedience, that reverent obedience, that total and repentant obedience. Be obedient unto God. Hallelujah. Oh, glory. I pray, Lord. Hallelujah. Strengthen your people right now. Hallelujah. Strengthen their faith, Lord. Believe, oh God, even it seems, in this word, it seems impossible. But to you, nothing is impossible. Pataasin mo lang, pagtibayin mo lang ang pananampalataya ng bawat isa. Thank you, Lord God. Dakila ka, O Diyos, tapat at tunay. Kapangyarihan mo'y wala nang kapantay. Ang iyong pangalan ay kay tamis pakinggan.
kapangyarihan mo'y wala nang kapantay. Ang iyong pangalan ay kay tamis pakinggan, kaluwalhatian at karangalan, tanging iyo lamang. Patingasin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo, pagkapawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin, o Diyos ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Aming asin ang damdamin sa pagmamahal sa'yo, magapawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin, o Diyos ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Come on, habang tumutugtog, come on, hallelujah. Sabihin mo, Lord, pagtibayin mo, palakasin mo ang pananampalataya ko. Panghahawakan ko ang iyong salita, Panginoon. Mananampalataya, magkakaroon ng buong pusong pagsunod sa iyo. That serious obedience and responsive obedience. Yes, Lord, maglilingkod sa iyo ng totoong-totoo, ng buong puso, Panginoon. Hallelujah! Come on, say that to God. Yes, Lord, susunod sa iyo ng buong puso. Thank you, Lord. Ang damdamin sa pagmamahal sa'yo, magapawin ang pag-ibig sa aking puso, tanging hangarin ako'y gamitin, o Diyos ako'y iyong puspusin. Sa bawat araw ng aking buhay, ikaw ay aking sasambahin. Ikaw ay aking sasambahin. Ikaw ay aking sasambahin. Oh, yeah. Yes, Lord. Yes, Lord. Sasambahin ka namin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip, Panginoon. Susunod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless everyone.